Di ho ba? Oh. Tuloy tayo mga kababayan. Dahil nga po dito, no? Alam na natin sa 7 hearing na 'yon, mga bossing, na meron silang itinatago at meron silang hindi maipaliwanag. At merong mga tao na hindi naman dapat hahawak ng pera, pero sila yung humawak, no? Kagaya na lang nung Nolasco, nung Ladchika. Oh, meron dapat mga kalagyan to. Ano kaya ang kakaharapin ng vice-presidente kung sakaling ganyan, mga boss? Yung mga legal na pananagutan nila. O eto, alamin natin. President at Eto, liitan natin yan. Pasok! ang hapon, Rosalie, ano ba ang bagong revelasyon sa sinasabing huling pagdinig ng House panel sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education sa ilalim ng VP Duterte o ni VP Duterte? June, bukod sa controversial na Mary Grace Piatos at Cocoy Villamina, kabilang sa mga recipient umano ng confidential funds ng Office of the Vice President batay sa mga isinumiting resibo sa Commission on Audit o COA, meron pang ibang pangalan sa mga resibo na kinumpirmang wala sa database ng Philippine. Pero niya mga kababayan, ha? Yung Mary Grace Piatos at Cocoy Villamin, ano po, kinek sa PSA, walang pagkakakilanlan, walang certificate of live birth, walang death certificate man lang, wala ding senomar o kung ikinasal ba o hindi yung dalawang tao na yon, wala ho. At may dagdag pa ho, hindi lang ho silang dalawa, mga kababayan. May dagdag pa ho, ito. Statistics Authority o PSA. Sa kumpirmasyon ng PSA, 405 sa 677 ng mga pangalan sa resibo kung saan ginamit ang confidential funds ng Department of Education sa 405 pa, no? Plus isama mo yung dalawa, si Cocoy Villamin at si Piatos. 407. Tapos ang DDS naniniwala pa din, pinupolitika lang sila. No? Dapat nga kayo, kung matalino kayo, oo nga, no? Kailangan nating marinig. Dahil tayo ay nakasuporta kay Inday Sara Duterte, pakinggan natin ang panig niya. Paano i-explain ito? Upang sa ganon, pag pumunta tayo sa live ni Mark Ramos, meron tayong ipambabara kay Mark. Ganon dapat, no? Hindi ho. Kontento na ho sila doon sa pag sinabing pinupolitika tayo niyan. Okay na sa kanila yun. Babanat dito, sasalpak dito sa live natin, magko-comment. Pinupolitika lang yan. Hanggang doon na lang po, mga kababayan, yung kanilang alam. Di ba, Ma'am Maritel T. at Angeline Collado at Delia Rosario at Marie Lulay? Tuloy. ilalim ni Vice President Sara Duterte ang walang records sa kanilang database. Ito ang inihayag ni House Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson Manila 3rd District Representative Joel Chua. Correct yung sinabi ni Dorothy. Si Milky Sekuya. Biruin nyo yun. Chocolate yun. Brand ng chocolate yun Si Milky. Tapos si Sekuya. Saan kaya nakita? Baka merong mga kamag-anak na Sekuya. Lahat. Siguro, yung nagsusulat nito, mga kababayan, yung napag-utusan, sulat ka ng ilang mga resibo yon, daang resibo. Kulang 500 o lagpas 500 resibo, sulat ka. Inventoyin mo na lang yung pangalan. Siguro, naisip niya, nahihirapan na siya. Sa mga brand na lang ako. Baka mamaya, nandiyan si Tide. Tide, yung kaya si Ajax Rodriguez. Sino pa? Si Toyota. Lahat na. Ito po, hapon po kasi ito no? Kaya po ang pangalan niya Toyota. Kayo pinaglololoko nyo mga taong bayan. Sa huling pagdinig ng At malakas pa po ang mga Duterte, ang mga DDS na sabihin na pinupolitika po natin sila at pinupolitika sila ng mga kalaban nila. House panel kaugnay ng paggastos ng confidential funds ng OVP at DepEd ngayong taon. Tayo po ay sumulat upang isumite ang 677 pang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipt ng DepEd kung saan
tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office. Kaya ayaw nila ng mga ganyan, mga bossing eh. Kaya sila, yung yung Office of the Vice President, sumulat sa COA na wag nyong hayaan o wag nyong bigyan ng kahit na anong dokumento ang Kongreso. Bakit to? Nabubuko yung mga ganyan eh. Ano? Nabubuko yung mga ganyan. Tingnan nyo, nung humingi sila ng tulong sa PSA, Philippine Statistic, mga kababayan, nabuko ilan pa? 405 plus yung dalawa, si Piatos at si Villamin. Di ho ba? Dated December 8, 2024. At dito, kanila pong sinasabi na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record. Imagine niyo na lang po, mga kababayan. Kung kada isa nun, sabihin mo ng 20 mil na lang. Tingin ko maliit yung 20 mil. O kada isa na lang nun, 50 mil na lang. Di ba? 50K. O yan. Computein natin. 50. No? 50K. Multiply by ilan? 407. No? Naku, nalito na yung calculator ko. O, di ba? 2.3. Siguro 2.3 billion yan. O kung ilan yan. Kasi ang 20 ng 50K, 2 million na yun eh. 2.3 billion na yan. Kung sakali ho, mga kababayan. Grabe. Sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Bukod dito, ilan pang umano'y irregularidad sa mga resibo ng confidential funds ang nasilip ng House panel. Ito, mas maganda to, mga kababayan. Panoorin nyo po ha. Ipapaliwanag ni Adjong yan. Ilang na ang mga resibong may recipient na Alice Crescencio, isang pangalang may magkakaibang pirma at nilagdaan umano sa iba't ibang lokasyon. Similar to our friend Kokoy Villamin, Mr. Chair, there were 3 different signatures. Kapansin-pansin din po rito, Mr. Chair, na si Miss Alice, was apparently, according to these ARs, were in different parts of the Philippines. O Alice. Siguro mainit si Alice Guo nung pinipirma. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit ko nasabing baka si Alice Guo, no? Yung pinagkuhanan ng pangalan nito. Biruin mo, sa iba't ibang lugar pa ha. Pinirman niya, nung inuna, nasa Pasay City siya. Pangalawa, pumirma siya, nasa Iligan City, sa Mindanao. At doon po sa ang aking probinsya, sa Lanao del Sur. Baka kaibigan ni Dora o baka kapatid ni Dora, the Explorer, mga kababayan. Kaya kayang-kayang pumunta. Explorer di ba? Pumirma din ho siya doon. Baka nandun din siya according to the acknowledgement receipt. Gayun din ang mga resibong may recipients na ang pangalan ay Sally at Sheila. Yung kanina, Alice. Alice Guo. Yung ngayon naman, Sheila Guo naman. Diyos ko. Siguro, kainitan po nung Alice Guo, no? Tapos nahuli si Sheila Guo kasama si Cassandra Leong. Kaya eto dagdag pangalan to. Alice at Sheila Guo. Magkaibang pangalan pero tila Hindi Guo ang ilalagay na apelyido. Ibang apelyido na. iisa ang pirma. These are 2 different persons, Mr. Chair, from 2 different addresses. I would assume. However, they have the exact same signature with exact same strokes. Magkaibang tao. Anak ng tinapatong mga DDS na to. Ang mga BO-BO ninyo. Pero mo, huling-huli, kitang-kita na, pinupolitika lang po kami. Magkaibang tao, parehas ng tinta ng ballpen, tapos parehas ang pirma. Hindi pa ba kayo uto-uto niyan? No? Okay lang kayo? Ha? Magkaibang tao ha. Kunyari ako, tapos yung esmi ko, magkaibang tao. Pero yung pirma namin, iisa. So sa madaling salita, mga kababayan, it's either siya ang pumirma nung parehas or ako ang pumirma nung parehas. Or may inutusan, mag-imbento ka ng pangalan na yan, imbentoy mo tong pangalan na to, wag mo nang intindihin yung pirma, hindi naman mahahalata yan. Dahil yung isa, iba ang mag-audit sa Office of the Vice President. Yung isa, iba ang mag-audit sa DepEd.
Ganun ang thinking niyan, mga kababayan. At baka isang tintang ballpen ang ginamit, Mr. Chair. Sinilip din ng resibong ang recipient ay isang Milky Sequoia. BP, pagalitan mo nga kung sino man yung nautusan na sumulat niyang mga yan. Piatos, Milky Bar, yung chocolate. Sino pa? Yoyoy Villamin, Kokoy Villamin, Sheila Guo, Alice Guo, sino pa? Diyos ko Lord! The two acknowledgement receipts, both in Mary Grace, restaurant. Baka siguro sa susunod, Doritos. Baka may mga makita po. Doritos, Lay's. Naisipan nung nung nagsusulat, naku, gusto kong kumain ng Doritos po, pwede pangalan. Doritos Gutierrez. Lagay natin dyan. the name of Milky Sequoia. Both had done on the same day. Same po pinirmahan on the same day, same address in Zambales, and using the same pen. However, have totally different signatures. Ibang klase talaga ang style nila. Akala ho nila. Kaya yan mga kababayan, kaya ito yung nakikita ko. Kaya ho sila sumulat sa COA na wag bigyan ng kahit anong dokumento yung yung Congress dahil mabubuko po. Ewan ko kung may naglagay din pangalan dyan, Baugbog. Baka meron dyan. Ano pangalan nun? Baugbog. Baka may nag-apelidong Baugbog sa 400 plus. Nasa 2,000 recipients naman ang confidential funds ng OVP ang hinihintay pa ang resulta ng PSA verification. Pusod ng mga isinagawang pagdinig ng House panel, pinalutan ng mga miyembro nito ang mga potensyal na legal liabilities na may Maganda na pag-uusapan na mga bossing si Mary Grace, si Maria Guada Baugbog. Hindi na bumalik si Baugbog, ano? O baka nandiyan lang, baka nagpalit ng pangalan si Baugbog. Eto na pag-uusapan na mga bossing yung tawag ito, mga legal na pwedeng maging aksyon sa Vice Presidente o sa Office of the Vice President. ugnay sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd sa ilalim ni VP Duterte. Kabilang na ang technical malversation, Ano dyan? Potential legal liabilities, technical malversation, falsification, perjury, bribery, yung abot-abot ng mga sobrang puti, plunder, corruption of public officials. falsification of public documents, perjury, bribery, plunder at corruption of public officials. Kaya naman, walang pwedeng presumption kundi Sa tanong ni Eric Alabado, Sir Mark, anong size ng shirt mo? Alam ko 5 ito eh. Size 5, no? Ayan. Size 5. binulsa nila SDOs Acosta at Edward Fajarda along with other employees and key officials of the OVP and DepEd ang Pero yung dalawang yon, si Acosta at si Fajarda, parehas pong hindi pinag-aralan yung trabaho nila, mga bossing. Wala silang alam doon sa trabaho nila. confidential funds ng ating taong bayan. May mga empleyado sa DepEd na tumanggap ng white envelopes in the same period within the confidential funds for DepEd were released. Hindi po ba kahina-hinala yan? And you can see from the screen, OVP executive admits inamin handing cash envelopes to DepEd officials. Yun, di ba? Meron po mga taong umamin dyan. Di ba? May 25,000, meron 50,000 kung hindi ako nagkakamali. Subalit paglilinaw ng House Panel Chairperson, rekomendasyon lamang ito ng mga individual na miyembro ng komite at hindi ng buong House Committee on Good Government and Huwag kayong mag-alala mga DDS, no? Korte Suprema o kung sino ang dapat o kung saan dapat ikaso yan, doon yan. Huwag kayong mag-alala, hindi sa Congress yan. Sabi ni Frozen Soul, nag-like na po ako, kayo ba? Yan. Papagalitan kayo niyan ni Frozen Soul pag hindi kayo nag-like, no? Nasa na ba tayo? Sa pangatlong topic natin, mga bossing. Dahil po bang itong nagkaroon na, no, ng wrap-up report ang Quad Committee, lusot na po ba si Inday Sara Duterte?
Dito na po ba natatapos to? Ang pagkakaintindi ko, sabi po, tuloy-tuloy pa din ang hearing. Kumbaga, binigyan lang tayo ng report, mga kababayan, dahil nga po nanghihingi si Tina B ng report, no? Sa ating mga congressman. Hindi kagaya nung kay Bato de la Rosa, anak ng tinapa, nakadalawang hearing, walang nangyari. Nakadalawang hearing, na yung isang hearing para mai-connect sa presidente, wala tayong napala. Gastos po ng bayan yun. No? Yung pangalawa, may pagpunta pa doon sa Davao, wala din tayong napala. Hindi kagaya nito, nagbibigay, mga kababayan, ng report. Ano po? O, di ba? May napapala tayo. Kaya yung mga nagsasabi, sa Kongreso, bababa din ang bilang ng mga gustong ma-impeach si Sara Duterte kasi hindi iboboto. Ha? Mahina ba kukotin ninyo? Mga kakamping, mga government supporter, mga supporter ni Pangulong Bongbong Marcos at yung iba pa, no? Nagagalingan po doon sa Quad Committee. Nagagalingan po sa mga congressman kasi nakikita po yung mga ganitong panggugulang po at panggugoyo sa mamamayang Pilipino. Tapos sasabihin nyo hindi iboboto sa kanilang mga lalawigan. Lalo na sila Luistro, mga kababayan. Di ba?